Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang lumang eskwelahan sa Maynila, may isang bahagi ng gusali na hindi na pinapasok ni numan, ang ikatlong palapag. Sira ang kisame, nabubulok ang mga sahig, at laging may malamig na hangin na tila bumubulong. Ngunit may kwento ang mga janitor, guro at ilang estudyanteng nagkakamaling tumingin sa itaas. May bata raw roon, isang batang nakasilip sa bintana, nakangiti, naghihintay. Isang araw, napasama si Leia, isang bagong guidance counselor. Sa lumang paaralang yon matapos siyang ilipat mula sa probinsya. Matahimik, siksikan, at luma na ang gusali. Pero matino ang pamunuan. Isang bahagi lang ang bawal puntahan, ang ikatlong palapag. Isang hapon, habang inaayos ni Leia ang kanyang mga papeles sa faculty room, napansin niyang isang bata sa labas ng bintana. Nakatayo ito sa ikatlong palapag. Nakasando at shorts lang, maputla at nakangiti. Ano yun? Kinusot niya ang mata niya. Pagtingin niya ulit, wala na. Kinabukasan, tinanong niya ang principal kung may estudyanteng naligaw sa taas. Wala na pong umaakyat doon. Matagal nang pinasara. At saka, wala naman tayong estudyanteng mukhang ganon. Mula noon, gabi-gabi na siyang nananaginip ng hagdanan. Paakyat pa itaas, palapit ng palapit sa isang pinto. May batang kumakatok. Sa ikatlong gabi, nagpasya si Leia na umakyat ng palihim. Bitbit ang maliit na flashlight. Dahan-dahan siyang umakyat sa lumang hagdan. Maalikabok, amoy amag. Sa bawat hakbang, tila may mga yabag din siyang naririnig kasunod niya. Sino yan? Pagdating sa dulo, nakita niya ang lumang pinto. May kamay na maliit na nakaawang sa ilalim. Kumakatok. Buksan mo. Pinagbuksan niya. Walang bata. Ngunit may malamig na hangin na dumaan sa tabi niya. At sa loob, mga laruan, lumang mga laruan, at isang notebook. Binuksan niya ang notebook. Ako si Nico. Iniwan nila ako dito. Nasunog ang palapag. Di nila ako nakita. Patay na ako. Gusto ko lang ng kausap. Kaibigan, ikaw na lang, please. Napalingon si Leia. Nasa sulok ang bata. Maputla, nakayuko,
Dahan-dahang tumitingin sa kanya. Walang mata, sunog ang pisngi. Kaibigan kita, di ba ate? Napasigaw si Leia. Tumakbo siya pababa. Pero sa bawat palapag na tinatakbuhan niya, bumabalik siya sa ikatlong palapag. Tatlong beses, 4, 5. Naiiyak na siya. Nagdasal, pumikit. Nang dumilad siya, nasa ground floor na siya, pawis na pawis at nanginginig. Hanggang ngayon, nanatiling sarado ang ikatlong palapag ng lumang paaralang yon. Pero para sa mga naniniwala, alam nilang may isang kaluluwang bata ang naiwan doon. Naghihintay ng kakampi ng kaibigan. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa isang lumang eskwelahan at mapatingin ka sa taas at may makita kang batang nakasilip sa bintana, tandaan mo, hindi siya dapat nandoon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.